Sa ikalawang pagkakataon muling sinampahan ng disbarment case sa Office of the Bar Confidant sa korte si Attorney Rose Beatrix Cruz Angeles. Ayon sa nagsampa ng kaso na si Attorney Randy Escolango, natawagan siya ng pansin sa mga serye ng interview na ginagawa ni Attorney Angeles sa mga kasong hinahawakan nito. Maliwanag sa Code of Professional Responsibility na sinumpaan ng mga abogado na hindi maaaring magbigay ng anumang detalye o konklusyon sa isang dinirinig na kaso. Dahil po sa ginawa na ito ni Attorney Trixie Angeles sa kawalang paggalang sa Code of Professional Responsibility, sa kabila ng marami ng pagbabawal sa mga desisyon ng ating katastasang hukuman, ay ginawa niya pa rin ito, ay nararapat lamang siya na madisbar sapagkat hindi siya karapat-dapat ang manatili sa napakahalaga at na propesyon ang pagiging abogado. Ang Code of Professional Responsibility ang nagsisilbing Code of Ethics ng mga abogado kung saan dito nakasaad kung paano dapat tratuhin ng isang abogado ang isang kaso, kliyente nito at ang hukom. Sa mga naging pahayag umano ni Attorney Angeles sa iba't ibang media network, maliwanag na nadudungisan nito ang dangal ng korte sa pagbabaliwala sa pagsunod sa panuntunan na kanilang sinumpaang tungkulin. Masama nga ho ay ang ginawa ni Attorney Trixie Angeles ay nagbigay na pa nga siya ng sarili niyang konklusyon ng kanyang sa nakapending na kaso na yun pong iniiwasan ng mga kasalukuyan nating panuntunan ukol sa aming mga abogado. Maliwanag pa ni Attorney Escolango, bilang officer of the court o isang abogado, hindi maaring umiral ang batas ukol sa freedom of speech o ang kalayaang maghayag ng saloobin o damdamin dahil maaring maapektuhan ang publiko sa mga ganitong aksyon o ang pagkakaroon ng tinatawag na trial by publicity. Kaming mga abogado ay pinagbabawalan ng mga kasalukuyang panuntunan at mga batas na magsiwalat, magkaroon ng public statement ng mga mahalagang mga material facts ng kasalukuyan po na dinidinig sa korte. Ang layunin po nito ay upang mapanatili natin ang integridad ng mga korte at mapanatili natin yung tamang pamamahala ng ating hustisya sa Pilipinas. Kasalukuyang Subic Bay Deputy Administrator for Legal Affairs, si Attorney Escolango. Samantala sa mensaheng ipinadala ni Attorney Angeles, magbibigay umano siya ng komento sa kaso matapos makakuha ng reklamo. Para sa Eagle News, Erwin Temperante, I'm 1 with 25.